Hallelujah. Magandang hapon po mga kapwa ko at mga kapatid ko sa pananampalataya. Magandang hapon po sa inyo. Dalangin ko po na ang kapayapaan ay pinagkakaloob sa inyo sa araw-araw na nakatatanggap kayo ng buhay. Hallelujah. Opo. So sa araw na ito, ngayon po ay nasa August na po tayo. Hindi ako nagkakamali, ngayon ay August 2. So ako ay magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos sapagkat ito naman po ang ating buhay. Mga Kristiyano na tunay nga po na nabubuhay sa kanyang salita sapagkat kung ang salitang ito ay hindi natin tatanggapin, tayo po ay manghihina sa ating pananampalataya. Kanya nga sinasabi sa Mateo, hindi lamang po sa pagkain nabubuhay ang tao. Kung nalalaman po natin, ito po generalize po ito na kundi sa salita ng Diyos, sa bibig ng Diyos o sa bibig ng ating Panginoong Kristo na kanyang na siya ang unang nagpalaganap nito nang siya bumaba rito sa mundo. Opo. Yung salitang iyan ay para dun sa nananahan sa loob ng ating katawan. Hallelujah. So kaya nga po tayo mga Kristiyano ay patuloy tayong nabubuhay sa ganito. Opo, hindi po natin to dapat kaligtaan. O hindi lamang po sa araw ng Sunday worship doon lamang tayo nakikinig, doon lamang tayo nagiging ganap na Kristiyano. Opo, may mga ganong Kristiyano, doon lamang sila nagiging ganap na Kristiyano, doon lamang sila nagpupuri, nagpapasalamat. Subalit pagdating nung kinabukasan, tomorrow, Monday to Friday o to hanggang Saturday, iba po ang takbo ng buhay nila. Hallelujah. Sana po hindi po tayo masumpungan ng ating pananampalataya ang ganung pamumuhay. Sa totoo lang po, isa sa testimonya ng buhay ko, ako'y masamang tao. Opo, napakasama akong tao. Kung sinasabi nga ni Apostol Pablo na siya ay walang makatutulad sa kanyang samaan, gayon din naman ako. Ako'y napakasama, magbuhat pa nung ako'y bata. Subalit ngayon, ako'y nakakilala at muli akong inibig ng Diyos. Ang dalangin ko lagi sa Kanya, Panginoon, kung ako'y muling babalik sa kasalanan, mabuti pa, huwag mo na akong bigyan ng buhay. Ayoko nang bumalik sa kasalanan. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid ko, tayo bilang isang Kristiyano, nabubuhay tayo sa Kanyang salita. Na ang salitang ito ay siya makapagliligtas sa ating kaluluwa sa tiyak na kapahamakan. Dalawa lamang po ang binanggit. Kaharian ay pinapangako ng Diyos at kaparusahan na kung saan na kung tayo ay susuway. Hallelujah! Ito po, mga kapatid ko. Kaya naisip po natin na ang ating buhay bilang isang Kristiyano ay hindi lamang po sa araw ng Sunday. Opo, di ba? Ganun, maraming Kristiyano ang ganun Opo, na mismo nawi-witness ko po yan. Pero ako, bilang isang patotoo, iniiwasan ko po yung ganun. Opo. Purihin naman ng Diyos at ako yung kanyang tinutulungan. Yung gawain na makasanlibutan, ito'y tinatanggal niya sa akin sa araw-araw na pananalangin ko at paglapit ko po sa Kanya. Kaya ako po ay natutuwa sa Kanyang kabutihan. Ang isang ko na lang, ang pamilya ko, sana kami maging malalim, ang buong kong pamilya ay maging malalim sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Pero ang aking ibabahagi sa inyo ay narito sa Marcos 4. So ito po ay parable of the sower. Ito po, ang ibig sabihin nito ay talinaga tungkol sa mag-aasik. Pakinggan nyo pong mabuti sapagkat may makukuha po tayong aral dito sa ibinahagi sa atin ng Panginoong Kristo na ibabahagi ko rin naman po sa inyo.
Sisimulan po natin dito sa 1 hanggang dito sa 9 po. Opo. Ang sabi po rito, babasahin po natin to sa English po. Again, Jesus began to teach besides Lake Galilee. The crowd, sabi niyang ganun, the crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat it in, but both out in the water. The crowd stood on the shore of the water edge. They used a parable to teach the many things, saying them, listen, one there was a man. Ito, sinimulan niya na po ha. Sabi niya, makinig kayo, listen. One there was a man went out to sow grain, and he scattered the seeds in a field. Some of the field along the path, and the birds came and ate it up. Some of fell of rocky ground, where there was a little soil. The seeds soon sprouted, because the soil wasn't deep. Then when the suns came up, it burned the young plants, and because the roots had not grown deep enough, the plants soon dry up. Some of the seeds fell among the thorns bushes, which grow up and choke the plants, and they didn't bear green. But some seeds fell in good soils, and the plants sprouted, grow, and more grains, and some had 30 grains and 60 grains, and other of 100. And Jesus conclude, listen then if you have ears. At ang sabi niya doon sa kahuli-huli, makinig kayo kung kayo ay merong pandinig. Ang sabi niya. So ito po, na binahagi niya sa atin na parable po to. Sabi niya nga doon, began to teach beside, nando po siya sa besides nung ng lake ng Galilee. Narito po siya sa tubig. Hindi natin alam kung anong lawa ito o karagatan. And gathered around, it was so large na napakalawak nitong mga itong na patubigan. Napakaraming tao rin. He used a parable teach them many things, saying to them. Opo, at siya nag-start na mag-sharing ng ito'y parable. So, ang isinare niya po, meron daw pong isang tao na may dalang mga seeds, mga punla. Kaya nga ito ang title nito rito ay The Sower. Yung naghahasik ng punla. Opo, ang sabi doon, ang sabi po ron, some of as he scattered the seeds in the field, some of it fell along the path. May mga sa kanyang pag-aasik, lumalabas upang mag-asik ang kanyang mga binhing nalaglag sa daan. Meron pong mga binhing nalaglag sa daan. Yan, in the field. Some of fell along the path, and the birds came and ate it up. Habang siya naglalakad, merong isang ibon na kumakain dun sa nahuhulog na na seeds na doon sa punla. Some of fell on the rocky ground, where there was a little soil. The seed soon sprouted because the soil wasn't deep. Meron din namang nahuhulog dun sa batuhan, a rocky ground. Opo, batuhan. Subalit ang sabi doon ay napakaliit lamang ng lupa. Napakaliit lamang ng lupa, kaya hindi ito ganong lumalaki. Ang sabi dito sa dito. Then when the suns came up and the barn young plants, and because the roots had not grown deep enough, at pag umaaraw ay namamatay sila. Bakit? Sapagkat yung kanyang ugat ay may hanggangan
doon sa lupa. Kasi ano nga ito, rocky ground eh. Ito po ay batuhan, itong pagkakahulog ng mga punla. At ano pa ang sabi? Enough. The plant soon dried up. Some of the seeds fell among thorns bushes, which grow up and choke the plant, and they didn't bear grain. But some seeds fell in the good soils, and the plants sprouted grow and bore grain. Some had 30 grains, and other 60, and other 100. May mga binhing nalalaglag sa dawagan. Sila po ay tumubo. Tumubo po sila sapagkat nalaglag po sila sa dawagan, sa lupa. Subalit yung lupang iyon may mga tanim na may tumutubo na mga damo. Opo. May mga damo po na ibang tumutubo. At ang mga damong yun na tumutubo ay inaagaw yung sustansya ng bagong nahuhulog na ano. So, hindi rin sila lumalago. Sabi rito, palibase walang gaanong hindi ito. May bini namang nalaglag sa dawagan. Lumalago ang mga dawag at iniinis ang mga binhing tumutubo kaya hindi nakapamunga. May binhing nalaglag sa mga yun, yung sinasabi ko sa mga dawagan. Hindi makapamuka. Bakit kamo? Sapagkat kasi alam niyo po ba, yung isang pananim, kapag hindi niyo po ito nililinisan, ayon po dun sa mga farmers, ako hindi po ako farmers, pero nakakita po ako na nagtatanim. Nililinisan po nila ito. Halimbawa, pag nagtanim po kayo ng for example, yung kamuting gapang. So, ang kamuting gapang, pag ito po tinatanim, hindi po ito butil, hindi seeds. Opo. Example lang to. Yung mismong leaves. Opo, yun. Isinusuksok po nila yun sa lupang malambot. And then, after 1 week, makikita nung nagtanim, may mga tutuburo na mga damo-damo. Tinatanggal po nila yan. Hanggat binibisita nila. Bakit po nila tinatanggal? Sapagkat kaagaw po ng mga damo yung itinanim mo. Yung sustansya ng lupa. So, magiging kung ang expected mo na ang pamumunga ng itinanim ay maganda, hindi po kung hindi mo ito lilinisan. Kasi meron po silang kaagaw doon sa sustansya. Ganon din ang sinasabi rito, tumubo itong mga hulog doon sa dawagan na bagamat may lupa, subalit dawagan nga. Pag sinabing dawagan, ito yung iba't ibang klase ng ng damo na andun. Iniinis. So hindi makapamunga. Bakit? So naaagaw yung sustansya nung itinanim mo. Subalit meron namang nahulog doon sa mga matatabang lupa at ito ay namunga ng 30, 60, 100. Hallelujah. So ano pa ba ang ibig sabihin nitong parable na to? Kasi nung ito'y sinabi ng Panginoon, hindi ito naunawaan nung 12 disipulo ng Diyos. Subalit, ito po, ipaliliwanag po, ipaniliwanag po ito ng ating Panginoong Kristo. Then Jesus asked them, "Don't you understand?" Sabi ng ganon. This parable, how there will you ever understand any parable? The sower sow God's message. Some people are like the seeds that fall along the path as soon as they hear the message. Satans come and take it away. Other people are like the seeds that fall on the rocky ground. As soon as they hear the message, they receive and gladly, but it does not sink deep into them, and they don't last long. So when a trouble or persecutions come because of the message, they give up at once. And other people are like the seeds sown among the thorns bushes. There are the ones who hear the message, but the worries about this life
the love for riches and all other kind and desire grab and choke of the message, and they don't bear fruit. But other people are like a seed sown in a good soil. They hear the message, accept it, and bear fruits among the 30, some and 60, and some of 100. So ano sabi ng ating Panginoong Kristo rito sa ating ibinabahagi ko sa inyo? Ang sower daw ay ang Diyos. Opo. Ang kanyang hinahasik ay ang kanyang salita. At ang mga seed na to ay tayong mga tao. Hallelujah. Ang sabi ron, some people are like the seeds that fall along the path. As soon as they hear the message, Satan come and take it away. Itong mga nakikinig ng salita ng Diyos ay nakasunod si Satan dito sa mundong ito. Tayo mga Kristiyano na minsan pumupunta tayo sa isang templo, sa bahay-sambahan, mayroon tayo tinatawag na Sunday worship. Nandun po tayo. Maraming mga Kristiyano maliligaya sila sa loob ng church. Kumakanta at nagpupuri sila. Subalit, paglabas nila, nandun si Satan nakaabang. Kinukuha po yung inyong napakinggan. Ito po ang ibig sabihin nito. Kinukuha at pag-uwi nyo sa bahay, wala na kayong dalang salita ng Diyos. Ganun po ang nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. Hallelujah. Marami po mga Kristiyano na talunan po. Alam niyo po ba, kahit mag-search kayo, etong bansang Pilipinas, ang libre-libre na message ang salita ng Diyos. Wala po tayong kaaway dito, sapagkat ito ay demokratiko. Dito ay libre, kahit ano ang iyong ituro dito. So ang salita ng Diyos dito ay napakarami pong Christian dito. Subalit bakit hindi nagiging malakas ang pananampalataya ng pagka-Kristiyano rito sa ating bansa? Sapagkat itong nangyayari, nakikinig, subalit pagdating ni Satan, pinapabayaan nilang ito ay kunin sa kanila. Hallelujah. Ganun po ang nangyayari sa ating mga Kristiyano sa ngayon. At ang sabi doon sa pangalawa, as soon as they hear the message, Satan comes and takes it away. Other people are like the seeds that fall on the rocky ground. As soon as they hear a message, they receive gladly. Natatanggap nila ito na meron silang kasiyahan, kagalakan. Ang sabi ron, gladly. They receive it gladly. Natatanggap nila na meron silang kagalakan. Subalit, ano nangyayari? But it does not sink deep into them, and they don't last long. So when a trouble, persecutions comes, because of the message, they give up at once. At kapag dumarating itong mga prosecution natin, mga troubles, kahit na maliliit lang na troubles, bumibitaw na po tayo. Ganun po ang mga Kristiyano. Ina-accept nila itong mga tumubo. Subalit pag dumadating yung mga prosecution, yung mga problemang maliliit. Ito ang sinasabi rito. When a trouble or persecutions come, because of the message, they give up at once. Sumusuko na kagad ang mga Kristiyano. Ito yung nakikita ng Panginoong Kristo sa mga Kristiyano. Hanggang sa ngayon. Opo, hanggang sa ngayon po. Kapag wala na makain, nag-accept ka sa Diyos, nagpabautismo ka, 1 month, 2 months kang concentrate sa pag-worship, dumating yung time na nawalan ka ng panggastos, naghirap kayo, nagkasakit pa ni anak mo, sama-sama
Tapos tinutuya ka pa ng iyong mga kapitbahay. Ito po ang nangyayari, nag-give up sila. So ano po ang isang ano rito? Yung pananampalataya nila sa Diyos ay nawawala. Sila yung sinasabi rito na mga buto. Na pagdating ng prosecution, yung mga maliliit na problema ay tumitiwalag na tayo sa Diyos. Hallelujah. And then next, the other people are like the seeds sown among the thorn vases. There are the one who hear the message, but the worries about his life, the love for riches, and the all other kind of the desire crowd and choke the message. At yung mga iba naman na nakarating dun sa yung mga tumagal na ng mga Kristiyano, talagang for how many years na sila naging faithful sa Lord. Dumating ang isang bagay na pagsubok. Patandaan nyo, mga kapatid, habang tayo nabubuhay bilang isang Kristiyano, hindi tayo hayahay. Sinasabi nga rito ng Panginoon, itong mga tumatag na, kasi ito ay nahulog doon sa lupa na dapat mamunga, pagdating ng kanilang nagkaroon sila ng isang bagay na na-bless sila, umasenso sila, nakapagnegosyo sila, nang dahil doon sa pag-ibig, sa kayamanan. Ayan ang sabi rito, the love of the riches and all other kind of desire crowd. Ang pagmamahal sa kayamanan, ito po yung nagpahiwalay sa kanila. Totoo po yan. Tandaan nyo po, may kwento sa Timoteo. May isang taong mayaman na nagtatanong sa ating Panginoong Kristo. So paano ba raw siya makapapasok sa kaharian ng langit? So sure-cutting ko na, sabi sa kanya ng Panginoong Kristo, pagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga nangangailangan na mahihirap. Subalit, pumait. So, sa katotohanan po, ang ibig sabihin po ng pumait, automatic. Hindi po siya pumayag. Opo. Kasi, pag hindi ganun ang words na pumait yung kanyang puso, dapat hindi pumait, gladly. Happiness. Dahil nalaman niya na yung key, yung words. Nalaman niya na yung pamamaraan. Dahil ang kausap niya rito ay ating Panginoong Kristo. Diba? Kanya nga sinasabi rito, itong mga tumanggap sa Panginoon na tumagal na ng halos, sabihin na natin, halos kalahati na ng buhay nila na pagiging Kristiyano. Subalit, dumating yung time na meron pala silang negosyo, dumating yung time na sila yumaman na pamanahan. Ito po ang isa sa nagpahiwalay sa kanila sa Diyos. Ano ang sabi dun sa New Testament? Root of all sins, money. Yan po ang isa sa kapangyarihan ni Satan. Hindi po masama ang pera. Ang pera po kasi kailangan natin para mabuhay tayo rito sa mundo. Subalit, kung ang pera ay pumipigil sa'yo upang isabuhay mo ang kalooban ng Diyos, paano ba nagagawa ito? Kung hindi ka na nagsasamba, kung nagpapahayahay ka na, wala ka ng panahon para ganun po ang mayayaman, wala po silang panahon. Sa bibig lamang lumalabas ang pagiging makajus nila. Nagbibigay, hindi po Kaya nga ang sabi dun sa unawain natin, hindi sa mga gawa nyo upang kayo makatanggap ng kaligtasan. Hindi po binabatay ng Diyos ang mabubuting gawa natin, lalo na mga mayayaman. Di ba mas advance sila sa ating walang pera sapagkat sila nakapagbibigay sila, nakapagdodonate sila pag may bagyo dyan, milyon-milyon, pero hindi po roon nagbabase ang Diyos. Nagbabase ang Diyos sa puso ng tao. Kung ang iyong pananampalataya ay faithful ka sa Diyos, obedient ka sa Diyos, kaya lamang yan nagbibigay ang mga taong mayayaman na yan, mga politician yan, ay mayroong hangarin yan, may kapalit na hinahangad yan.
ang talagang tunay na pagbibigay. Ang sabi nga ng Panginoon, kung binibigyan mo, kung ang iyong pera ay pinagkakaloob mo sa nangangailangan, isipin mo na lang na ikaw ay nagpautang na hindi na ito mababayaran. Hallelujah! Mga kapatid ko, sana malaman natin ang pagiging Kristiyano natin, na tayo ay nagwo-worship, nagsa-Sunday worship tayo, nakikinig tayo, na ang Diyos, ang siyang sower, pinakikinggan natin. Saan ba napupunta ito? Doon ba sa paglabas natin, sinusundan tayo ni Satan, kinukuha? Doon ba sa pag nagkaroon tayo ng persecution, nagkaroon tayo ng small troubles, bumibigay na tayo? Doon ba sa tayo yumaman na ngayon, na dati obedient tayo, loyalty tayo sa Diyos, ngayon yumaman na tayo? Kinalimutan na natin ang Diyos. Bakit? Hayahay na ang buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Uulitin ko sa inyo, mga kapatid ko. Isa lang ang sinabi ko sa Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, Panginoon, kung ang buhay ko muli babalik sa sanlibutan, putulin mo na ang aking buhay, Panginoon, kaysa ako'y bumalik sa kasalanan. Kapatid ko, ang Diyos ay totoo, buhay. Ang pangako niya ay totoo. Bagamat hindi natin inabot o hindi natin siya nakasama, sinabi niya. Subalit, pag-aralan natin ang ating buhay, kung ano nangyayari sa ating buhay. Ako, bilang isang patotoo, walang halaga ang buhay ko nung araw. Kaya sa tuwing ako'y dudulog sa Diyos, mananalangin, todo ang aking papasalamat. At hanggang ngayon, may pamilya na ako, hindi niya ako pinabayaan. May pakay sa akin ng Diyos sa buhay ko. Nakulong po ako. Hindi po ako nagyayabang. Ang buhay ko ay masalimuot na ako'y binata. Napasama ako sa isang grupo na gumagawa ng hindi maganda. Nalulung ako sa drugs. Ilan yung mga kasama ko napatay, na salvage. Hindi po ako nagyayabang dito. Hindi po, para lang maniwala kayo sa akin, ako po ay nagpapatotoo sa inyo sa kabutihan ng Diyos na hindi niya ako pinabayaan, na ako ay malibing sa lupa. Hindi po ako nagpatotoo para ako'y kahit na walang maniwala sa akin, kahit na walang makinig sa akin dito, masabi ko lang ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Masabi ko lang ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid ko. Kayo mismo na Kristiyano, malalaman nyo kung ano ang espiritu na daladala nyo. Hindi po ang lahat ay nakatatanggap ng tamang pananampalataya. Sabi nga sa Biblia, uriin natin ang ating pananampalataya. Baka tayo ay wala na sa Diyos. Baka hindi na natin nadadama ang talagang pag-ibig ng Diyos, ang talagang hangarin ng Diyos sa buhay natin. Baka ang hinahangad na lang natin ay hangaan tayo sa ating pagsasalita. Baka ang hinahangad na lamang natin ay dumami ang ating mga member at mangyari yung kagustuhan natin. Mga kapatid ko, itong isinare ko sa inyo ang parable na ito. Tayo ang tinutukoy dito. Itong kahuli-hulihan na dumating, ang pag-asenso nitong taong ito na nakikinig, nakalimutan niya na ang Diyos. At ito ang kahuli-hulihan po. Ang sabi po rito, but other people are like a seed sown in good soil. They hear the message, accept it,
and bear fruit, some 30, some 60, and some of 100. Hallelujah! Mga kapatid ko, yung mga ibang butil ay naitanim dun sa mabuti. Ito, mabuting lupa. Sino ba itong mabuting lupang ito? Wala iba kundi ang Panginoong Hesus, na doon po tayo dapat maitanim. At ito ay nagbunga ng, ano po ba ito? Ito pong number na 30-60, hindi po ito yung mga, ang akala kasi na marami, ito ay bunga ng, marami kang maakay na kaluluwa, hindi po. Bunga ng espiritu natin. So, nagkaroon lang ng number. Bunga po ito. Ano po ba yung mga good fruit? Alam na po natin yon. Ang pagiging obedient natin, pagsunod natin sa Diyos, ang pagtitimpi natin, ang pag-ibig natin na tunay, clearly love, ang pangunawa natin. Ito po yung katotohanan. Ito po yung bunga na katotohanan. Hallelujah! Sana po maunawaan natin, mga kapatid ko, sa aking dideliver nitong mensaheng ito na inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Diba sa Matthew 28, sa kahulilang libro ng Matthew, humayo kayo at ipalaganap nyo ang Ebanghelyo sa buong kinapal. Iyan po yung ating isang gawain bilang isang Kristiyano. Hindi po yung pagdating ng Sunday worship, nakikinig lamang tayo. Kaya hindi tayo nagiging boldness, kaya hindi tayo nagkakaroon ng lakas. Bakit kamo? Nakikinig lamang tayo. Nakikinig lamang tayo pagdating doon, kamusta na ang buhay Kristiyano? Wala. Balik na naman tayo doon sa normal na ginagawa natin. Hallelujah. Hindi po ganoon ang buhay Kristiyano. Tandaan po natin. Dahil kapag hindi ang iyong kapit sa Diyos ay hindi ka masyado nakakapit. Ano ang sabi dun sa una? Ikinukuha ni Satanas ang narinig mong salita. At kung makaliligtas ka dun sa pagkuha ni Satanas, dumarating sa iyo yung mga persecution, mga trouble. Nag-give up ka. And the last, itong yaman ng mundo, kapag ipinagkaloob na sa'yo, nakita nyo ang mayayaman. Kaya ano ang sabi sa Biblia? Walang mayayaman ang maliligtas. Hindi mahirap makasumpong ng kaligtasan. Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo yun? Bakit sinabi ng Panginoon na mahirap makasumpong ng kaligtasan? Kasi nga po ang mayayaman, nakabaon na po ang kanilang puso't isipan doon. Ano ang sabi? Sapagkat hindi ka po pwedeng maglingkod sa dalawang master. Magtatapat ka sa isa at magsisinungaling ka sa isa. Siyempre, tayo mga tao, magtatapat tayo doon sa kayamanan kaysa kay Jesus. Minsan niya, kahit wala tayong kayamanan, inuuna pa natin yung mga bagay na hindi naman dapat na isang buhay Kristiyano. Pagdating ng Sunday, meron na tayo nakasit dyan na inimbitahan tayo ng shot. Magnininong ka sa birthday, may kainan doon, may inuman doon. O magra-ride tayo. Hindi pa nga tayo mayaman, ganun na pinagpapalit natin ang ating paglilingkod sa Diyos bilang isang Kristiyano. Alam mo po ba ako, pagdating ng Sabado pala ng gabi, iniisip ko na kung ano yung gagawin ko. O siyempre, magbabasa muna ako ng Biblia, mananalangin ako pagdating ng Sunday. O tinitignan ko ang oras, i-prepare ko na yung mga isusuot kong yan. O galak na ako sapagkat makakasama ko yung mga kapatiran ko na kami kakanta, magpapasalamat at makikinig na salita ng Diyos. Hallelujah. Yan po ang isang gawain ng isang Kristiyano. Hindi ang iyong Sunday nakaset na sa worldly. Hallelujah. Tandaan po natin, dadalawa lang ang patutunguhan ng tao sa mundo pag namatay na po tayo rito. At kapag namatay na po tayo, wala na po tayong chances na ang lahat ng bagay na gusto nating mangyari. Ito ay may isang kwento rito rin sa Matthew na mamatay si Lazarus at ang mayaman. Ano ang request ng mayaman?
pwede raw silang mahango ron sa dusa ng paghihirap sapagkat meron pa siyang mga kapatid na baka mapunta ron sa kinalalagyan nila. Ano ang sabi ng scripture? Maraming mga nagpapatotoo. Maraming mga ginagamit ang Diyos upang hindi makapakinig ng mga tao sa lupa. Opo. Kaya, it's too late. Late na po kapag tayo namatay. Hindi na natin magagawa ang gusto natin gawin. Habang buhay tayo, mag-decide tayo sa puso natin, sa buhay natin, bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Kasi nakikita ko po, maraming Kristiyano ngayon, ang Kristiyano lang sila pag linggo. Subalit, pagdating ng Monday to Saturday, meron niyang Kristiyano ngayon na popular, nagpo-promote ng sugal sa social media. Pero nag-i-speech din siya sa sa propetitor. Hindi ko na lang to pangangalanan. Pero mag-ingat kayo sa mga ganito na nagsasalita ng kabutihan, na kayo iniingganyo. Opo, baka kayo mapaloob dyan. Sayang lamang ang buhay niyo. Marami pong ganyan ngayon. Pag-aralan niyo mabuti. Bibigyan ko kayo ng isang tip na tunay na Kristiyano. Isang tunay na Kristiyano, isinasabuhay ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Pagkat yun ang tunay na puno, bunga lang tayo. Kung galing ka sa Panginoong Jesucristo, makikita sa iyo ang bunga. Maraming salamat po sa araw ng linggong ito. Dalangin ko na ang inyong buhay ay magkaroon ng kapayapaan at pagkalooban kayo ng mga pangangailangan nyo sa araw-araw. At sino man po may mga karamdaman na nais pong magpanalangin, kung pwede po. Hindi po lahat po pwedeng manalangin. Sa katulad ko po, ako may authorization po ako na manalangin. Bakit? Sapagkat ako po ay naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod po ako sa Diyos. Opo. Ako ay tumatawag lagi sa Kanya. Marami po ako yung pinapanalangin ng mga may sakit. Opo. Hinihingi ko ng kahabagan sa ating Panginoon Jesucristo. At di lamang po yun, nagdanais po na magkaroon ng Bible study sa kanilang mga tahanan. Meron po akong dyan, kung mapapanood nyo, mag-message lang po kayo sa akin. At ibahagi nyo na rin po. Kasi sa pagbabahagi nyo, nakatutulong po kayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Ako nga po mula si Kuya Dolpho nyo na naglilingkod sa Diyos habang ako'y nabubuhay.